Hello po, good evening po sa lahat. Glory to God. Muli, ako po si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumaga Tribe of NCR and Rizal. Excuse po. Praise the Lord at glory to God dahil na-achieve po namin yung transaction namin ngayong araw. At nakarating kami ng safe and sound po by the grace of God. So, ngayon po ay aki pong isi-share ngayon ang aki pong natanggap sa email. Galing po ito sa Calabarzon 4A. Kasi I just, nag-question po kasi ako sa request ko po ng certification of recognition ng aming organization dahil po sa project proposal from the DBM. Kasi 2022, ay okay na po ito sa amin. And then, 2023, hindi pa rin po kami tinulungan ng NCIP. And then, every time po na pumunta kami sa kanila, discrimination po ang kanila pong binibigay po sa amin. And then, 2024 po ay naaprubahan po kami ng DBM. So, ngayon, ang sabi po ng DBM sa amin is, kailangan po namin ng assessment ng approval ng NCIP kasi talagang sila naman talaga sa assessment eh. So, ginawa ko po yon. Ginawa po namin kung ano po yung batas na kailangan po namin gawin. So, ginawa po namin yon. After that, pumunta po kami sa Calabarzon 4A at di po kami kinausap. At gumawa po ako ng complaint po dito sa DBM about po dito sa DBM po namin na inano ko po kay Carlos kasi sabi niya sulat daw po ako sa kanya ng letter request about po sa reply po ng DBM sa amin. Ito po kasi yung reply ng DBM. So, ang DBM kasi nagsabi siya na to chairperson si Buglas at attention po ito kay Director Carlos P. Boasen. So, ngayon, pumunta po kami kay Carlos P. Boasen at sinabi po sa amin ni Sir Yuli po na ni Ma'am Joy, ni Joylen ng NCIP. Ang sabi niya po ay sinabi po ni Carlos P. Boasen Jr. ng NCIP Regional Director ng Calabarzon 4A ay mag-formal letter po ako sa kanya about po doon sa request po ng DBM. So, April 17 po, nag-request po ako sa kanya ng letter. Sinunod ko po kung ano yung sinabi niya. So, ginawa ko po yun. April 17 po, 2024, sulat po ako sa kanya that we are being advised na NCIP staff, ganyan, na Calabarzon 4, it was an IDSA for the between myself, ako. Tapos si Carlos P. Boasen, ng director, we were told that we are already investigation and conducting NCIP Daraitan Tanay Rizal in which council leader entail ganyan. Signature for the expulsion of NCIP Regional Office Number Calabarzon for a Rizal Community. Ang sinabi niya po kasi na kailangan po niyang i-ano muna tawag nito, imbestigahan po ang aking mga elder leader po at mga signatory sa aking angkanan. So, nung nakausap ko pong aking angkanan, ang sabi naman po nila ay hindi naman po sila na inimbestigahan about po dito sa project. Kundi ang imbestigahan po sa kanila kung bakit daw nila pumirma dito sa pagpatanggal ko kay Sumangil, kay Edelito Sumangil ng NCIP Regional Office Number 4 Calabarzon Rizal Community Service Center Edelito Sumangil. At hindi po about dito sa pag-implement po ng proposed project namin. So, ito po yung sinulat ko pa kay Carlos P. Boasen Jr. So, ngayon, wala pa rin po siyang response po dito. Pinalo up ko po ito. At ang sabi po sa akin, pumunta po ako sa Calabarzon, sa NCIP ng, nakausap ko po si Ma'am Liza. At ang sabi po ni Ma'am Liza sa akin ay, dinala niya po ako sa OHR, kaya nakausap ko si Sir Sam. Ang sabi ni Sir Sam sa akin, tinuruan niya po ako na kailangan ko po muna mag-registered ng aking organization sa NCIP. So, pumunta po ako kay Carlos P. Boasen. Nakausap ko po si Sir Yuli. So, Sir Yuli naman, sabi niya po sa akin ay sumulat po ako sa kay Carlos P. Boasen for the sa formality naman
So, talagang nung sinabi niya sa akin yun, hindi talaga ako natulog. Talagang tinapos ko po yung sulat na yun. So, ayan na po, na-forward ko na po yan, yung response po sa akin na pinapalo up ko ngayon. Yun po ang sulat na yun, na para po sa registration po ng organization namin. At pinangako niya po na yung Taytay daw muna Rizal ang ibibigay niya po sa akin, sa amin po na organization. So, okay naman sa akin kasi at least po ay mapagbigyan naman po kami ng mga katribuhan. So, June, ano po yon, June 11. So, nung June 11, until now, pinapalo up ko. So, ang sabi sa akin, nung una kong follow up, wala pong tao, 3 lang ang staff. Pangalawa po, ay nakausap ko na po si Sir Yuli, at ang sabi ni Sir Yuli po dito, ang sabi niya po is, pinaproject lang daw po nila yung Taytay. At the same time, busy daw po yung geodetic engineer po nila. So, okay lang yun kasi busy eh. So, ngayon ay minatanggap po ako sa kanila na email about po dito sa tanggapan ng katutubong balangkata ng sa resolution building 34-2023. Pag-aralan ko po mamaya. At marami po dito sa mga katribuhan po namin na nagpirma na hindi po ako pinapahintulutan at hindi po ako kinikilala. Ito po ay nagpapanggap lang daw po ako na leader. At ako daw po ay mga illegal po ang ginagawa ko. Yun ang sinasabi. At the same time, ginagamit dito din po sa resolution din po ng Tanay, sinasabi din dito na hindi din ako pinapayagan at hindi daw ako kasapi. Okay, sige, ano yun. Pag-aralan ko ito mamaya. Ngayon, pinorward din nila sa akin noong August 15 nila na response dito sa akin na denial daw ako, affidavit of opposition ng denial sa confirmation ko ay nais po nilang ikansila. At nais po nila daw ang COC ko ay i-revoke, i-cancel ni Idelito Sumangil. Dahil sa sulat po ng tatay ko, na ang tatay ko daw po ay nagsabi dito ng salaysay na ako daw po ay ginamit ko lang daw po ang pangalan niya at hindi ko daw po siya talaga tatay. At sinabi dito na ginagamit ko lang daw po ang pangalan ng tatay ko sa illegal daw na gawain. Yon. Tapos naggawa pa ng sinumpaang salaysay itong tatay ko noong 2022. Alam ko na po ito. Ito ay nasagot ko na. Ito po yung nasagot ko na. Naka-forward na po ako about po dito sa reklamo po na ito. Ito po yun. Naka-forward po ako kay 888 noong June 5. So, niresponse ko po yan. Ito po yan. Natanggap ko po yung kopya na yan. So, na-response ko din po yan. Ito po yung resolution number 1 na nagawa kasi ako ng disapproval dito kay refusal kay taga Bulacan, kay Lorilyn Tobias. Kasi, hindi naman talaga kami magkasama eh. Kasi ayoko yung ginagamit niya kami at ayoko yung ginagamit niya yung buong angkanan ko para sa kanilang personal na interest. So, nag-response din po ako dito na sinasabi ko po kung ano po yung reason. So, naka-ano po ako nito, naka-forward po ako sa lahat. Sa 888, the same time, nag-forward din po ako sa naka-response din ako, naka-forward din ako ng response sa kay Jennifer Pia Sibuglas, ang NCIP chairperson, kay Binoy Abalos, kay Mr. Binoy Abalos ng DILG. Meron ako nito na response lahat sa kanila. At talagang nireplyan ko talaga kaagad ito. Complete po ito. Nung nag-response po ako, complete po iyan. So, kaagad po ako nagbibigay po ng response. Hindi ko po pinapabayaan po ang aking obligasyon bilang chieftain administrator. So, kompleto po ito eh. Nandito yun kanina eh. Saan na ba yun? Basta nandito yun. Pakita ko na lang. Forward ko na lang sa email mamaya. Kasi naka-ano ako nito, naka-forward din ako nito. Response nito kay
Ito kasi sa 888 pa lang ito eh. Ito, sa 888 ako naka-response. Tapos, naka-forward din ako response kay Dr. Carlos Pibuasin, ang regional director ng Region 4A, kay Mr. Binhar Abalus, kay Attorney Cesar Ortiga, kasi ngayon daw hindi na siya, bago na daw. So, basta bago na daw, hindi na si Cesar Ortiga. Tapos, sa DBM, yon sana dapat mag-forward po ako sa DBM kasi kaya lang hindi po ako nakaabot ng oras na close na po, kaya hindi ko na po na-forward. Kay President Bongbong Marcos po naka-forward ako, pero kay Bay Sara Duterte hindi po ako bigay nito, naka-forward. So, nasagot ko po ito at may mga evidence din po ako na nailagay po doon. Okay. So ngayon, pag-uusapan po natin yung about doon sa hindi daw ako kinikilala sa Daraitan. Actually, bago po ginawa ang COC po na iyan, ay kumplito po yan. May pagkikilala po ako sa aking pong angkanan, dyan po sa Daraitan. Ito po yon. May pagkikilala po yan eh. Ayan po, pakita ko po. So, ito po yon, pagkikilala po sa akin angkanan po sa Barangay Daraitan po. So, ay hindi makita, no? So, ito. Yan, ayan. So, yan. So, may pirma po yan. Pinirmahan po ni IPS Celso de la Cruz Sr. Siya po ay talagang angkanan po namin. Si Octavio D. Cipranada, isa po siyang papo. And Bini de la Carzada, nagkita na rin po kami nito, nagkausap na rin po kami nito. At also, si Julian Jano ng IPS ng Kalihim. Sila po ang nakapirma nito sa akin na ni-recognize po nila ako. At ito po ang nakalagay dito sa pagkikilala po sa akin sa tanggapan ng Indigenous Political Instructor IPS, Dumagat Remontado, pagkikilala. Paksa, pag-endorse ng bumubuo ng Indigenous Political Instructor IPS Arlene Ferrerias, sapagkat kami matatandang Dumagat Remontado ng Barangay Daraitan Tanay. Rizal ay kinikilala si Arlene F. Reyes na mula sa lahing de la Calzada ng Dumagat Remontado ng aming lugar at ng De La Cruz. Ito po yung nakalagay dito. So ngayon, pirmado po ito ni Edelito Sumangil, ang akin pong COC. Siya po ang pumirma niyan. Okay. Kung ang nagsalaysay po ang tatay ko, halimbawa, na ako ay hindi kinikilala at hindi ginagamit ko siya, sana po, hindi pa po naka-PSA. Sana po, nagreklamo na po. Sana po din ay hindi na po niya pinirmahan po ang aking birth certificate. Kasi, many times po ang tatay ko humingi sa akin ng nakikiusap sa akin na gamitin ko po yung kanyang pangalan dahil bilang siya ang tatay ko, ay karapatan po niya na gamitin ko po ang pangalan niya dahil ako po ay anak niya. Ang sagot ko po noon kay tatay ay, okay na po yun tay na nakilala kita at nakilala mo ko. Pero pilit pa rin niya ako pinakikiusapan na gamitin ko po ang kanyang pangalan. At pag tinanggap ko po ang pangalan niya, ito ay aking pakaingatan at huwag sirain. Yun po ang kanyang pakiusap sa akin. So, nung time po na yan, ay sinabi ko po sa kanya, tay, pagka tinanggap ko po ang pangalan mo, kailangan ko po munang kausapin ang nanay kung okay po sa kanya. At the same time po, ay ayusin po yung birth certificate ko para magamit ko po yung pangalan mo. Ang sagot po ng tatay, wala pong problema. Kaya ang sabi niya po sa akin, doon ako pipirma sa birth certificate mo sa ating pamilya. Ito ay sa aking pinsan. Ito'y malapit sa akin, ang sabi niya po. So, dinala niya po ako sa Daraitan kasama po itong presidente ng company na ngayon ay liaison officer ko po. Ngayon, dinala niya po ako doon kay Tia Imelda. So, Imelda Barrera sa kanyang bahay, nagkakilala po kami. At si Tia Imelda mismo nagsabi sa akin na kay tatay na, pirmahan mo na yan dahil yan ay anak mo at pinakilala mo sa amin. So,
naman po ng ni tatay doon po sa aking pamilya. At the same time, dinala niya po ako sa aking pong mga kapinsanan po ni tatay, ng mga tiyahin ko, pinakilala niya po ako sa lahat po ng aming angkanan, na ako po ay kanyang anak. At the same time, nung pinakilala niya na po ako, at inayos niya na po ang birth certificate ko, at nagpirma po ang nanay ko, dahil ang sagot ng nanay ko, iyan naman ay gustuhan ng tatay mo at gusto mo, ako ay walang magawa ko. Nagpirma po ang nanay, dahil napatunay ang nanay, na iyan po itatay ko. So, nagpirma po ang nanay. Nung nagpirma ang nanay ko, inayos po yan. Nakapirma po ang tatay ko. Tapos, sa atin po, ang sabi ng tatay ko sa akin, okay po ba ang birth certificate? Hindi na po din masisira. Sabi ko, hindi na po tayo, okay na po ito, napakatibay na po ito. Ang sabi niya sa akin ay, hindi ko muna daw sasabihin sa kanyang kinakasama, which is kay Nanay Alicia. Kasi, silusad daw po si nanay, magagalit po daw siya, si Nanay Alicia. Sabi ko, bakit naman tay? Sabi niya, hindi lang daw muna kasi matagal na sila nagkakasama na asawa niya, pero hanggang ngayon, hindi pa daw niya pinapagamit ang pangalan niya kay Nanay Alicia. So, akin naman, naiintindihan ko yon, nirirespeto ko po yung gusto po ng tatay ko. Hanggang po dumating kami doon po sa revelasyon nitong Bulacan, na gusto po ako sirain ni Lorilyn nung time na yon. Kasi ang gusto ni Lorilyn ay ako po ay gagamitin lamang magkulikta ng pera sa mga tao, dalhin po sa kanila. Gagamitin po ang aking angkanan at gagamitin po ako mangulikta ng pera dito sa mga tao para po ay ako po ang magdadala sa kanila ng pera. Ganun po yon. Yun po ang pinag-usapan po doon sa opisina po ng Bulacan. Kaya po ako nag-ayaw po sa kanila. Ngayon po, kinausap ko pong aking angkanan, magbuo po kami ng dokumento po namin, ayon po sa batas ng EPRA 8371, para matulungan po ang aming mga angkanan dito sa NCR po, para sa mga nadidemolish NCR Rizal. Para po naman ay hindi naman po ma-demolish ang mga angkanan po namin dito sa baba, dito po sa NCR and Rizal. So, nag-okay po ang aking angkanan. Pumirma po at nagka-ukihan po kami dito sa dokumento. Wala pong perang involved po dito. Ngayon po, about naman po sa COC na sinasabi naman ni Sumangil, ni Idelito Sumangil sa akin na i-revoke at i-cancel dahil po sa sinabi po ng tatay ko. Dahil lang po ba sa sinabi ng tatay ko na salaysay na yan? Na wala po akong sapat na dahilan bakit nagsalaysay siya? At tapos i-revoke, kakansilan nyo dahil lang po doon? Ginagawa mo naman bubutang nga po ang mga katribuhan dito. Bubutang nga po yata ang tingin mo sa amin dahil bubutang nga ka, Idelito Sumangil. Ikaw po ang nag-confirm, ikaw po ang nagpirma po niyan. Ha? Ikaw po yan. May picture po ako sa'yo na pinirmahan mo po yan. At the same time, balik po kami dyan sa NCIP ng Sampaloc Rizal. At alam po yan ng staff po dyan na pumipirma po siya. At the same time, personal po akong pumunta para po asikasuhin yan ang pagkumpleto ng mga ID, picture ID, at pag-asikaso po niyan, nag-fill up, kumpleto po yan. Magkakasama po kami dyan pumunta. At inasikaso po yan. Ngayon, pinapalik-balik mo kami dahil lagi kang wala sa opisina. Ngayon, nagbigay kami sa iyo ng complaint na pinapatanggal na ka na namin. Dahil ayon sa Section 44, kami ay may karapatan na magtanggal po sa inyo. Dahil po dinidiscriminate nyo pa kami. Pinabalik-balik nyo kami dyan. Magkano ang pamasahin namin? Ha? Mula sa Daraitan, papunta dyan, iniiwanan namin yung mga anak namin. Dito ako galing sa Taytay, pupunta pa ako dyan sa Daraitan, tapos pagdating namin, wala po kayo. Bakit? Busy po kayo dyan sa pagpapamiting, dyan sa Kaliwa Dam. Ha, Idelito Sumangil. Ano ba ito? Ang nangyari? Pinatanggal ka na namin, bakit nandiyan ka pa din? Nagawa mo pa rin itong sulat na ito sa amin. Bakit nandiyan ka pa din? Pinatanggal ka na namin Ano pala ang silbi ng IPRA 8371 na nandiyan ka pa rin at walang kabuluhan pala yung sa amin. Ngayon may karapatan ka mag-revoke at magkansila dito sa salaysay ng tatay ko na hindi ko alam. Eto Idelito Sumangil, sasabihin ko po sa'yo. Meron pong namatay dyan na pamilya po namin. Ang pangalan si Jonathan de la Cruz, na ang sinasabi ninyo, siya ay nagsuicide.
May suicide ba na ang dalawang kamay nakahawak ng ganito sa kahoy? Nakatungtong ang dalawang paa sa kahoy at ang ulo, ang tali ay nandito lang? Suicide bang tawag nun? Pinagkamalan siya na siya ay kapatid ko. Ha? Tapos sinabihan pa kami na nag-imbestiga dyan at mga tao dyan na ang sinabi po sa akin liaison officer, kayo ni Arlene Reyes ay mag-ingat-ingat din at baka kayo ang isusunod dyan. Ha? Ayan ba? Lagi na ako may pananakot ng sinasabi sa akin. Ano ang sabi sa akin? Baka hindi na ako abutin ng January sa birthday ko at ipapasok na ako, isasako na ako. Alam mo po ba yun? Sa tingin ko, alam nyo yun. Bakit? Bakit nyo ako tinatakot? Bakit nyo tinatakot ang angkanan ko? Marahil ang tatay ko, tinatakot nyo rin. Bakit ganyan? Eto pa ha? Bakit kayo nagagalit sa akin at bakit? Anong karapatan mong i-revoke at ikansila? Bubuta nga ka. Ikaw ang nagpirma niyan. Ikaw ang nag-approve niyan. Ikaw ang nagkilala sa akin na ako ay dumagat remontado. Ikaw ang nag-approve niyan. Ikaw nagpirma niyan eh. Nagsiusi ko eh. Ha? Pumirma ka niyan eh. Inayos mo muna yan. Tiningnan mo muna kung kumplito ang dokumento ko. At ayos ang dokumento ko. Kasama ko ang kanan ko. Nag-aasikaso na si usi ko dyan. Tapos ngayon sasabihin mo yung ganyan? Dapat noon pa, hindi ka na pumirma. Bakit ngayon ka pa pumirma na kung saan pinapatanggal ka na namin dahil sa diskriminasyon mo sa amin? How many years na nandiyan ka, nakaupo sa Sampaloc NCIP, wala kang nagawa sa pamilya namin? Ako pa ang nagpagawa ng ID, ako pa nagpagawa ng mga birth certificate ng aking mga angkana na matatanda. Asan ang tulong ng NCIP? Dito sa aming tribuhan? Ito pa, sa Kaliwa Dam. Ha? Nagpa-meeting ka sa Nakar, Quezon. Nagpa-meeting ka. Ang lahat na nag-yes to dam ang nakapasok sa opisina at nakapasok sa kwarto para pumirma. Pero kami na nag-no to dam ay hindi kami nakapasok. Hindi kami pinapasok. Sinarahan kami ng pinto. Ngayon, nag-complain ako sa Supreme Court dahil nilinlang nyo kami ng mga katribuhan. Nilinlang nyo ang aking angkanan. Ano ang sinabi ninyo? Pag nagpirma kayo sa Kaliwa Dam, papaayos namin ang kalsada? Magkakaroon kayo ng tulay? Bakit? Wala bang budget ang pagpagawa ng kalsada? Wala bang budget ang pagpagawa ng tulay? Bakit ipangako ninyo na pag nag-yes to dam ang aking angkanan, ay ipapagawa na ang kalsada at ang tulay? At the same time, ang sinabi ninyo dito, Kaliwa Dam is a dam. Laiban Dam is a dam. Diba? Dam yun eh. Tubig para tulong sa Kamaynilaan ng kulang sa tubig. Dahil kulang ang tubig daw sa Kamaynilaan, tulong ito sa Kamaynilaan ng mga tao. Ang pagpapatubig nitong dam. Pero ano bang ginawa ninyo? Ha? Ang pinaniwala ninyo sa amin na dam iyan. Pero anong ginagawa nyo dyan? Ha? Yan ay mining. Ginawa nyong mining. Alam mo ba yon? Ha? Dahil kung tubig yan, dapat ang Laiban Dam, direct na yan ang tubig pagpagawa dito sa Maynila. Pero bakit ang Laiban Dam ay hininto nyo? Ha? Tapos nagbutas kayo sa kanan dam. Pagbutas nyo sa kanan dam, dito naman kayo sa Kaliwa Dam. Ang daming butas yung ginawa nyo. Daming dam ginawa nyo. Alam nyo ba yon ang mangyayari dyan sa kabundukan? Ha? Mula doon sa Laiban Dam, papunta sa kanan dam, papunta sa Kaliwa Dam, pabagsak ng gawa niyong butas dyan, may boring eh. Yung boring machine, boring na something na nagbubutas ng lupa, ng bundok sa ilalim. Ha? Mula dyan, sa Laiban Dam, kanan dam, Kaliwa Dam ang butas, at ang 7 ilog na umiikot dyan sa mga buhay na busay, ay may mga butas na. At gusto pa ninyo butasin at tanggalin yung malaking bato doon na kung saan sagrado at yun lang ang tumutulong sa mga katribuhan namin dyan, sa mga angkanan namin nagkakasakit. Ha? Yung tinipak, ha? Pinasabog, may reklamo ba kayo? Sinong nagpasabog ng tinipak? May reklamo kayo? Wala kayong reklamo, di ba? Sinira nyo ang tinipak. Ngayon, may Laiban Dam, may kanan dam, may Kaliwa Dam. Bubutasin nyo pa ang Mount Puro,
Bubutasin nyo ang veto? Bubutasin ninyo ang sawa? Ha? Na kung saan may mga buhay na busay? Na na tawag nito? Buhay na, tawag niyan? Bukal? Na pinangalagaan sa amin? Na pinaiingatan sa amin? Lahat yun ay bubutasan nyo, dadaanan nyo ng buring nyo para butasin yon. Anong mangyayari sa kabundukan? Ha? Pagka ang tubig mula doon sa Big One, pupunta sa Laibang Dam, bagsak sa kanan dam, diretso sa kaliwa dam, lahat ng bundok yan, babagsak, bababa yan. Sino maapektuhan? Hindi nyo ba naisip yon? Wala kayo kasi pira ang utak nyo. Tapos ngayon ako anuhin nyo? Na akong gumagawa ng illegal? Illegal ba yung tinutulungan ko yung mga dinidemolish dito? Ha? Nagbigay ako ng mga dokumento sa NCIP National. Ano ang sabi ni Ma'am Liza? Wala silang alam na may mga demolisyon nangyayari sa NCR Rizal. Pero alam mo yan, Dr. Carlos Pibuasin, dahil nagbibigay ako ng dokumento dyan mula sa DILG, diretso sa'yo yan. Dahil kayo dapat ang tutulong sa amin dito sa laban namin sa demolisyon. Pero nasaan kayo? Wala. Diba? Illegal ko? Ha? Sasabihin nyo dito ngayon, illegal ako? I-revoke nyo, i-cancel nyo. Go! Gawin nyo. Perjury ang ikakaso ko sa'yo. Ha? Magkita tayo sa Supreme Court o sa Kongreso. Magkita tayo. Dalhin mo lahat yang pinapirma mo dito. Dalhin mo lahat yang taga Sampaloc. Dalhin mo lahat yang taga Calabarzon mo. Kung sino man yan ang gusto mong isama. Haharapin ko kayo dahil ako gumagawa ako ng tama at gumagawa ako ng batay sa batas at sa kung anong karapatan namin. Sino ka? Ha? Ba't nandyan ka pa? Ha? Nandyan ka pa. Pinatanggal ka na namin. Pinaremove ka na namin dyan. Dahil sa mga diskriminasyon mo na hanggang ngayon wala ka pang naitulong sa amin. Ikaw, Carlos Pibuasin. Ha? Regional Director ka, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Ha? Mahiya naman kayo. Marunong naman kayong makaramdam ng hiya. Gawin nyo ang batas. Hindi ako gumagawa ng kamalian dito. At huwag nyo akong takutin. Huwag nyo akong takutin. Batas ang atin. Dokumento lang tayo. Dahil ako, hindi naman ako nanakot sa inyo at hindi ko kayo kaaway. Ha? Ang kaaway ko dito, ang mali nyong gawa. Dahil wala kayong alam sa batas. Nandyan kayo sa posisyon na wala kayong alam sa batas. Ginagamit nyo lang kaming mga tribuhan. Ginagamit nyo lang itong batas ng EPRA 8371. Ha? Matagal nyo nang ginagamit ang aking angkanan. Ngayon nandito ako para ayusin ang aming karapatan upang panindigan at ilaban. Tapos ako ngayon ang gagawin yung illegal? I-cancelan nyo, i-revoke nyo? Ang tanga-tanga nyong bobo nyo. Bakit? Ha? Bakit nyo pinirmahan yan? Bakit nyo pinirmahan yan? Tapos kakansilan nyo? Kung hindi kumplito at hindi valid at hindi legality at hindi matibay ang dokumento ko, hindi nyo yan pinirmahan? Lahat ng mga dokumento na gusto nyong ibigay ko, hindi ko tinutulugan yan hanggat hindi ko natapos na naayon sa batas. Ha? Binibigay ko yan. Complete yan. Kung merong kakulangan, merong na sabi ko sa inyo, turuan nyo ako, sabihin nyo sa akin ng gawin ko. Pero ano sabi ni Ma'am Liza? Legal at matibay ang dokumento ko. At continue ako nagbibigay. At continue, hindi ako nagsasawa sa pagbigay ng legaliting dokumento sa inyo. Hindi ko kailangan ang makiusap sa mga leader ng aking angkanan dyan. Bakit? Dito pa lang sa NCR Rizal, ang dami ko nang tinutulungang mga dinidemolish na hindi nyo kayang gawin. May human rights ang NCIP pero hindi kayang gawin. Sino ang gagawa niyan? Ako na nga ang gumagawa. Ako pa ngayon ang, nyo? Inaaway nyo? Aapihin nyo? Tanggalin nyo? Na dapat kayo ang katuwang ko. Na dapat kayo ang katuwang ko dito at kayo ang tumulong sa akin. Sino may gusto? Sinong may gusto ayusin ang dokumento at panindigan at ilaban na ako'y tinatakot? Dinuduro-duro? Ha? At sinisigawan? Sino may gusto niyan? Walang may gusto niyan eh.
Ha? Hindi nyo alam nararamdaman ko. Sa araw-araw na pag-akyat ko dyan sa inyong opisina, sa Calabarzon 4A, na kung ano na namang insulto ang sasabihin nyo sa amin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ng Mayor Kapitan sa tuwing ako'y haharap sa kanila upang ipagtanggol ang karapatan nitong inaapi. Ha? Hindi nyo alam nung ako sinisigawan ako. Sinusuntok ang table sa harapan ko. Dinuduro-duro ako. Iniinsulto ang pagkatao ko. Na dapat kayo ang magtanggol sa akin, kayong mag-assist, ayo ang tumulong sa akin. Dahil yan ay gawain nyo, dapat ay gagawin nyo para sa amin. Mag-isip naman kayo ba? Magbasa naman kayo ng batas. Ayusin nyo. Kung ipaparibok at kansilan nyo, we're going to the court, Supreme Court. Ipatawag nyo ako. Or else, ako